Nagpanggap na baguhang chef ang may-ari ng restaurant upang hulihin ang hambog na tauhan niya. Pero hindi siya makapaniwala sa kanyang mga natuklasan. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Tiwalang Nawala. Bata pa lang ay nawiwili na si Kyle sa mga nakikita niya sa telebisyon na mga nagluluto at nagpepresenta ng sarili nilang putahe. Kaya naman sa tuwing tatanungin siya ng kanyang mga magulang o di kaya'y ng iba nilang kamag-anak kung ano ang gusto nitong tahakin paglaki, ay ito lagi ang sinasagot niya na maging isang sikat na chef, bagay na hindi pinapamura ng mga ito. Kyle, matalino kang bata. Marami ka pang pwedeng gawin maliban dyan. Doon sa sigurado talaga ang pasok ng pera. Wika ng kanyang tiyahin nang minsay dumalaw ito sa bahay nila. Ewan ko rin ba sa anak kong to, ate? Lagi ko namang sinasabihan na wag na yan eh. Pwede naman kasi siyang magdoktor o engineer dahil matalino naman siya. Pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Tugon naman ng kanyang ina. Iho, bata ka pa naman. Tiyak magbabago pa yung isipan mo. Gustong gusto ko po kasi talaga maging chef, tiya eh. Magalang na wika naman ni Kyle sa kanyang tiyahin. Ano bang meron dyan, anak? May iba nga na di nakikilala eh. Isa pa, hindi kailangan ng mundo ang chef ngayon. Ang kailangan ng mundo ay isang doktor dahil marami ang nasusugod sa ospital araw-araw. Doon malaki ang sahod. Makakapasyal ka pa sa kahit saang panig man ng mundo. Isang pilit ng ngiti na lamang ang naitugon ni Kyle sa ina. Han, hayaan nyo na muna si Kyle. Bata pa naman yan eh. Isa pa, ilang taon pang lalakbayin yan bago malaman ng totoo niyang gusto. Huwag nyo na munang pilitin. Pagsabad naman ng ama ni Kyle. Siya, sana lang talaga magbago pang isip nitong anak mo. Napatingin si Kyle sa ama at ngintian lamang siya nito. Pag-alis ng kanyang tiyahin ay dumiretso na agad si Kyle sa kanyang silid at kukuhain na sana ang librong nabili niya para sa mga nangangarap maging chef, pero ganun na lamang ang gulat niya nang malamang wala na ito sa pinagtataguan niya. Nasaan na yun? Dito ko lang yun nilagay ah. Sa kinakabahan niyang tanong sa sarili. Eto bang hinahanap mo? Ang tinig ng kanyang ama na nooy kakapasok lang sa kanyang silid. Dala-dala nito ang librong hinahanap niya. Nakaramdam ng kaba si Kyle dahil kita niya kung gaano kaseryoso ang mukha nito. Pa? Sinarado naman ito ang kanyang pinto sa kanilapitan siya sabay gulo sa buhok. Nahulog kasi yan kanina. Kaya kinuha ko na. Baka maunahan pa ako ng mama mo at mapagalitan ka. Medyo mapresyo ang librong to, anak ha. Saan ka kumuha ng perang pambili mo dito? Sa baon ko po pa. So okay lang sa'yo na hindi kumain. Basta't mabili mo lang ang librong to? Pa, kumakain naman po ako eh. Ilang buwan din po bago ko po nabili yan kasi yung mga tira ko pong baon, iniipon ko po para po dyan. Galit po ba kayo? Anak, hindi ako galit. Dahil hindi naman ako ang mama mo. Pero tiyak ko na kung ang mama mo ay ako, ang nakikita nito, masisermonan ka na naman nun. Tipid lang na napatango si Kyle habang ang kanyang ama naman ay napahinga lang ng malalim bago isinauli sa kanya ang libro. Nak, hindi naman talaga magbabago ang gusto mo? Ano bang meron sa pagiging isang chef? At ganyan mo ka gustong maging ganon? Iba kasi ang pangarap namin sa'yo eh. Gusto namin maging doktor ka. Doon ka sa mas makabuluhang karera. Hindi po ba makabuluhan ang pagiging isang chef pa? Hindi ko naman sinasabi na hindi makabuluhan ang pagiging chef. Kaya lang mas maraming oportunidad ang darating sa'yo kapag naging isang doktor ka. Kaya ko namang igapang yun, anak. Basta makita ko lang na porsigido ka. Pa, ito po talagang gusto ko eh. Pangako po,
Gagawin ko po ang lahat para wag po kayong madismaya ni Mama. Anak, matalino ka at simula nang mag-aral ka, hindi pa kami nadidismaya sa'yo. Lagi mo kaming pinapasaya, lalo na at malalaki ang grado mo. Sige, hindi to makakarating sa mama mo ha. Itago mo na lang ng mabuti yan. Pero sana sa susunod, libro para sa mga nangangarap maging doktor naman ang basahin mo. Subukan mo lang. At baka magustuhan mo, no? Nakangiting wika ng kanyang ama saka umalis sa kanyang silid. Sinubukan ni Kyle na sundin ang gusto ng kanyang mga magulang at iwaksi sa isipan niya ang tungkol sa kanyang pangarap. Pero hindi talaga niya nagawa sa kadahilan ng gustong-gusto talaga niyang maging isang sikat na chef. Ang buong akala niya rin na mawawala na sa isip niyang pangarap at mapapalitan ng ibang gusto, lalo na't lumalaki na rin siya pero bumabalik pa rin talaga siya sa simula kung ano ang talagang gusto niya. Hanggang sa nakapagtapos na nga siya ng sekundarya at marami nang rekomendang paaralan ng ilan sa mga kakilala ng kanilang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang. Dito anak ko, magandang paaralan to. Sabihin mo lang sa amin kung kailan ka magpapa-enroll at sasamahan ka na namin ni papa mo. Ma, totoo po kasi niyan. May paaralan na po akong napupusuan eh. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Mas mabuti kasing maaga pa lang ay mapaghandaan na natin para sa kolehiyo mo. Saan ba yan? Nang sabihin naman ni Kyle kung saang universidad siya mag-aaral ay doon na napasimangot ang kanyang ina. Mukhang alam na kasi nito anong kurso ang kukunin ni Kyle sa kolehiyo. Kyle, kumuha ka na lang ng ibang kurso, wag yan. Ma, buo na po ang pasya ko. Kukuha po ako ng BSHM, major in culinary entrepreneurship. Yun po ang gusto ko, ma. Akala ko ba malinaw na sa'yo lahat anak? Bakit bang tigas ng ulo mo? Ang daming scholarship na nakaabang sa'yo. Kung magdodoktor ka meron din. Ang gagawin mo na lang talaga ay mag-enroll at mag-aral. Ano bang meron sa luto-luto na yan? Ma, hindi lang po to luto-luto na sinasabi mo. Ito po ang gusto kong maging. Sinubukan ko naman po ang mga sinasabi niyo ni Papa eh. Pero hindi ko po talaga kayang ignorahin ang pangarap ko. Sana po, maintindihan niyo rin po ako. Pinal niyang wika. Hindi na nga nagpapigil pa si Kyle at nag-enroll na siya sa paaralang gusto niya at sa kursong nais niya. Alam niyang nadismaya ang mga magulang niya sa kanya dahil pakiramdam ng mga ito ay sinasayang niyang kanyang talino. Pero para kay Kyle, hindi sayang ang kanyang katalinuhan dahil mag-aaral pa naman siya at gagawin niyang lahat mapatunayan lang sa kanyang mga magulang na mali ang mga ito. Dumaan pa ang ilang mga taon at tuluyan nang nakapagtapos si Kyle. At agad na nga na nag-apply sa isang restaurant kung saan siya nag-OJT noon bago siya nagtapos. Hindi naman siya nabigo dahil natanggap agad siya doon at nagsimula bilang isang trainee. Hanggang sa unti-unting tumaas ang kanyang sahod dahil sa maganda niyang performance. Plano niyang mag-ipon gamit ang kanyang sinasahod dahil gusto niyang magkaroon siya ng sariling restaurant, bagay na tinutulan naman muli ng kanyang ina. Kyle, wala na nga akong sinabi dahil sa katigasan ng ulo mo tapos ngayon, gusto mo na namang umalis sa pinagtatrabahuhan mo kung saan malaki ng sahod mo? Hindi makapaniwalang wika ng kanyang ina. Ma, hindi po sahod ang habol ko. Opo, maganda na pong lagay ko doon at may magandang sahod na makatarungan naman. Pero may iba po akong plano. At ano na naman ba yung plano mong yan ha? Magtatayo po ako ng sarili kong restaurant, ma. Ano? Bakit pa anak? Chef ka na dyan, di ba? Gusto ko po kasi na sa sariling restaurant na ako magtatrabaho. Napahilot naman ang ginang sa kanyang ulo sa kahinarap ang kanyang asawa. Han, pagsabihan mo nga tong anak mo. Hindi ko talaga maintindihan kung anong pinaglalaban niya. Anak, nakukuha mo naman siguro ang punta ng mama mo ano. Tama siya. Bakit ka pa aalis? Masyadong risky ang magtayo ng sariling restaurant.
Hindi naman kasi natin alam kung hanggang saan ang swerte. Uwi ka naman ng kanyang ama. Pa, hindi ko po hinahabol ang swerte. Hindi rin po ako naniniwala dyan. Mas naniniwala po ako na kung sisipagan mo may magandang resulta talaga. Tsaka wala naman pong mawawala kung susubukan ko, di ba? Paano kung hindi naging positibo ang resulta? Tatanggapin ko po. Pero kapag nagpositibo pong resulta, susuportahan niyo na po ba ako? Saglit namang nagkatinginan ng mag-asawa. Bago muling magsalita ang kanyang ama. Ako aaminin ko, ayoko talaga sa ideya mong yan anak. Pero kung yan talagang gusto mo, wala naman kaming magagawa ng mama mo eh. Alangan namang pilitin ka namin sa bagay na hindi mo gusto, di ba? Nag-aalala lang kami sa'yo. Hindi madali ang magnegosyo. Kaya ako nga po susubukan pa eh. Kapag hindi po naging magandang resulta at hindi talaga para sa akin ang pagnenegosyo, di hindi ko naman po pipilitin eh. Gusto ko lang naman po munang subukan. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mo Kyle. May pinagmanahan ang katigasan ng ulo mo. Ay, naiinis na uwi ka ng ginang. Oh, sa akin na naman. Saan pa ba? Bahala kayo dyan. Basta yan na lang masasabi ko dahil sawang-sawa na rin ako sa kakasabi. Ma, huling alas ko na po to. Huwag na po kayong magalit. May magagawa pa ba ako? Gusto mo yan, di ba? Sige, gawin mo ang gusto mo basta huwag kang iiyak-iyak sa akin ha kapag nabigo ka. Napangiti naman si Kyle at niyakap na nga ang inang kasunod ay ang kanyang ama. Sa kanyang pagsusumikap ay nakapagpatayo siya ng sarili niyang restaurant. Nandun ang kaba dahil sa unang araw ng pagbubukas niya ay walang ibang nagpunta maliban sa kanyang pamilya. Ilang oras nang lumipas ay pawisan na ang kamay ni Kyle na naghihintay ng customer pero wala pa rin. Sir, pwede po bang mag-break muna kami? Total wala pa namang customers eh. Maya-maya ay huwi ka ng kanyang empleyado. Sige, kumain na muna kayo doon. Ako nang bahala dito. Kapag natapos na kayo, balik na lang kayo dito ha. Sige po sir. Ikaw po, kain ka na rin po dyan. Kanina pa po kayo nakatayo eh. Oo, susunod na ako. Salamat. Nasabi na lamang niya. Anak, kumain ka na muna. Masarap ang mga pagkain mo. Ngiti naman ang kanyang ama na nooy hindi na napigilang lumapit sa kanya. Pilit na napangiti naman din si Kyle kahit ang totoo'y naiiyak na siya sa pagkaawa sa sarili. Ano ba ang sinasabi ko sa iyo ha Kyle? Ang laki ng nagastos mo dito. May pinapasahod ka pang mga empleyado pero sa unang araw wala ng tao. Paano pa sa mga susunod na araw? Sabi ko naman kasi sa iyo, 'di ba? Hindi sigurado ang buhay mo sa pagiging isang chef. Sermon ng kanyang ina na lumapit na rin sa kanila. Han, huwag mo namang sermonan ng anak mo. Bakit? Ako ang nanay niya at karapatan ko lang na sermonan tong anak ko. Sino pa bang magsisermon sa kanya, ibang tao? Dati pa man ay sinasabi ko na sa kanya na wag to ang tahakin niyang daan. Ayaw makinig. Ang tigas ng ulo. Anong napala niya ngayon? Nung pinag-ipunan niya ng ilang taon sa trabaho niya, ginamit niya para dito. Pero mukhang hindi na magpapatuloy. Hindi na nagsalita si Kyle dahil alam naman niya kung ano talagang pinupunto ng kanyang ina. Nagpatuloy pa ito sa kakasermon at natigil lang ito nang makita nilang may pumasok na isang babae sa restaurant. Magandang umaga po ma'am. Nakangiting pagbati ni Kyle dito. Nagpalingalinga pa ang babae bago siya nginitian. Uupo na ako ha at o-order. Opo ma'am. Dito po kayo pumesto at eto po ang menu. Tatawagin ko lang ang waiter. Nakangiting wika ni Kyle saka tinawag ang kanyang empleyado para makuha ng order ng customer. Dumiretso naman agad si Kyle sa kitchen para ihanda ang sarili. Sir, eto po ang order niya. Maya-maya ay wika ng waiter. Sige, salamat. Huwag na kayong umalis doon ha at baka may dumating pang ibang customer. Opo. Masaya at nakangiting inasikaso ni Kyle ang mga pagkaing pinili ng customer. Inaamin niyang nanlalamig pa rin ang kanyang mga kamay at naiiyak siya sa tuwa dahil
Kahit hindi naman dinumog ang unang araw ng pagbubukas niya ng kanyang restaurant, ay may pumunta pa rin. Matapos niyang malutong lahat ng order ng customer ay nagulat pa si Kyle nang may sunod pang listahan ang ibinigay sa kanya ng kanyang empleyado. May customer ulit? Sa hindi niya makapaniwalang tanong. Oo sir, at mukhang madami-dami na po yung order nila. Wala namang nagawa si Kyle kundi ang sumilip at doon siya napangiti nang makitang marami nang nakaupo sa mga mesang kanina ay bakante lang at marami pa ding nagsisidatingan. Sige, pakisabi matatapos agad ang mga to. Ngiti niya sa empleyado. Ilang minuto pang lumipas ay pumasok muli ang isa niyang empleyado at sinabing gusto daw siyang makausap ng isang customer. Inaamin ni Kyle na medyo kinabahan siya dahil posibleng hindi nito nagustuhan ang kanyang niluto. Pero lakas loob niya rin itong hinarap. Paglabas niya ay napagtanto niya ang gusto palang kumausap sa kanya ay ang babaeng unang pumasok kanina sa kanyang restaurant. Nakangiti ito at nawala bigla ang kabang nadarama ng binata. Ikaw din palang may-ari nito? Simula nito. Opo ma'am. Nagustuhan niyo po bang mga pagkain? Ang totoo, yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa empleyado mo na gusto kitang makausap. Ang sarap ng mga pagkain mo dito. Hindi ako nagsisi na pumasok ako dito para subukan ng mga pagkain na kalahad sa menu mo. Bukod doon, gusto ko ring ipaalala sa'yo na huwag kang mawawala ng pag-asa. Papabor din ang panahon sa'yo, basta't ipagpatuloy mo lang gusto mong gawin. Salamat po ma'am. Itatata ko po sa utak ko ang lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Ako nga pala si Marilyn. Isa din akong negosyante at nung nagsisimula pa lamang ako, naging mahirap din ang pinagdaanan ko. Pero hindi ako sumuko hanggang sa nagtagumpay nga ako. Nako, kaya po pala nang makita mong walang customer kanina ay ikaw po ang kauna-unahang pumasok. Ramdam mo palang nararamdaman ko kanina. Oo naman. Bukod sa sarili mo, walang ibang susuport sa iyo kundi ang mga taong dinanas din ang dinaranas mo ngayon. Pero sa ngayon hindi na ako negosyante dahil nasa ibang bansa na ako nakatira kasamang asawa ko. Nandito lang kami para magbakasyon at habang nandito pa ako, pupunta ako dito sa resto mo para subukan ng iba pang pagkain. Pero hindi na ako mag-iisa dahil isasama ko ng pamilya ko. Talaga po ma'am, maraming salamat po talaga ha. Malaking tulong na po yan sa restaurant ko. Walang problema. O sige, alis na ako. Nag-iwan ako ng tips sa empleyado mo dahil nakangiti lagi. Basta babalik ako dito Asikasuhin mo ng ibang mo pang customers at mukhang parami pa to ng parami. Salamat po ulit ma'am. Ngiti ni Kyle at hinatid pa ang babae palabas ng restaurant. Matapos niyang kausapin ng babae ay bumalik na siya agad sa kusina. Kahit tambak ang listahan ng orders niya at siya lang mag-isa ay nakangiti niyang niluto ang mga iyon. Masaya ang kanyang puso dahil nagsisidatingan pa ang mga tao. Natapos ang araw na iyon at hindi naalis ang ngiti sa labi ng binata. Ganoon din ang kanyang mga empleyado. Sir, hindi po ako nakaramdam ng pagod ngayong araw kahit marami po ang customers natin. Saad ng isa. Ako rin sir, mukhang ito na po talagang simula ng lahat. Huwag kayong mag-alala dahil nag-oobserba lang naman ako Kapag marami na talaga tayong customers, magdadagdag naman ako ng mga tauhan, pati katulong ko sa kitchen. Nako sir, maayos yan. Ika nga nila diba? Mas marami, mas masaya. Oo nga kaya kayo, ipagkalat yung restaurant na to para marami tayong trabaho. Oo naman sir, sasabihin din namin na may gwapo kaming chef dito. Ikaw talaga, huwag mo nang isali yun. Natatawang saad ni Kyle dahilan para magtawaran na rin ang kanyang mga empleyado. 9:00 na ng gabi nang makauwi si Kyle at saktong nasa baba pa ang kanyang ama't ina kaya magalang niyang binati ang mga ito. Napagod ka ba anak? Kanina nang umalis kami ng mama mo doon, ang dami pang taong nagsisidatingan Nakangiting bungad ng kanyang ama. Kaya nga po di ko din talaga inaasahan. Nadadami ang tao kanina.
Alam mo ba pa, yung pinakaunang babaeng pumasok sa restaurant ko kanina, nakilala at nakausap ko siya. Isa pala siyang negosyante. Nung una, kaya ramdam niyang nararamdaman ko. Pinayuhan niya po ako na huwag sumuko. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Pero anak, wala pa rin kasiguraduhan yan. Hindi naman kasi araw-araw ay maraming customers, 'di ba? Pagsabad naman ng kanyang ina. Han, magtiwala ka nga sa anak mo. Kakasimula pa nga lang niya oh. Mahirap magsimula pero dun mo masusukat ang kakayahan mo at kagustuhan mo sa isang bagay. Sige na, pumasok ka na dun. Kumain ka na ba? May ulam na dun para makapagpahinga ka na. Isang simpleng pagtangulang ang itinugon ni Kyle sa ama. Matapos niyang kumain ay dumiretso na siya sa kanyang silid at handa na sanang matulog nang marinig niya ang katok mula sa labas ng kanyang pinto. Nang buksan niya ay nagulat pa siya nang makita na ang kanyang ina ang naroon na may bit-bit na isang baso ng gatas. Pwede ba akong pumasok? Oo naman po ma. Sabay nilakihan ang awang ng pinto. Eto, inumin mo muna to bago ka matulog. Salamat ma. Hindi pa po ba kayo matutulog? Patulog na sana ako pero ang papa mo ang kulit. Mukhang alam ko na kung saan ka nagmana ng katigasan ng ulo eh. Sabi niya sa akin, puntahan daw kita dito at kausapin. Anak, hindi ako nagpunta dito sa silid mo para sabihin na pilitan lang akong kausapin ka ha. Dahil sinabi sa akin ng papa mo. Hindi rin ako hihingi ng pasensya sa'yo dahil unang-una, totoo naman talagang sinasabi ko. Na hindi araw-araw dudumugin ng tao ang kainan mo kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain mo doon. Pero kahit na ganun pa man, kanina nang makita kong sunod-sunod na datingan ng mga tao at sa tuwing nakikita ko kung gaano sila nasasarapan sa mga pagkain niluto mo, naiiyak ako sa tuwa. Dahil kahit hindi mo narinig sa akin na suportado kita dito, sa pinili mong buhay, hindi ka pa rin sumuko. Ikaw lang atang matigas na ulo na may pinatutunguhan eh. At kahit ilang sermon pang magawa ko sa'yo, napagtanto ko na wala ring silbi yung mga yon dahil eto ka na eh. Eto nang pinili mong daan at araw-araw mo namang pinapatunayan sa akin, sa amin na hindi ka nagsisisi, na naging matigas ang ulo mo. Mahaba at emosyonal na ring wika ng kanyang ina. Natawa naman ang binata sa huling sinabi ng ginang at niyakap ito. Ngayon alam ko na kung bakit matigas ang ulo ko. Matigas din palang ulo ni Papa. Sobra. Mahana ka talaga sa kanya. Salamat ma ha. Alam ko naman din po na sinesermonan niyo lang ako dahil gusto niyang maging matagumpay ako sa hinaharap. Pero ito na po kasi talaga ang gusto ko eh. Magmula pa man noon. Pasensya na po ah. May magagawa pa ba ako anak? Hindi ko man nasasabi sa iyo to pero ngayon sasabihin ko na suportado na kita anak. Ipagpatuloy mo lang ginagawa mo. Naantig ang puso ni Kyle kaya naman naiyak na rin siya ng mga sandaling iyon. Masaya ang kanyang puso dahil eto ang pinakamatagal niyang hinintay na marinig. Dahil nga doon ay mas nagpursige pa si Kyle sa kanyang trabaho. Nagdagdag na rin siya ng mga tauhan sa restaurant makalipas ang ilang buwan dahil araw-araw na dinudumog ang kanyang kainan. Hanggang sa pinupuntahan na nga rin ito ng mga dayuhan at mga vlogger na talaga namang fini-feature ang kanyang restaurant dahilan para unti-unting tumunog iyon at sumikat. Anak! Mula sa baba ay rinig ni Kyle at ng kanyang ama ang tili ng kanyang ina na nooy nakangiting bumababa habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Ma, ano pong nangyayari? Kunot noong tanong ni Kyle sa ina. Oo nga Han, dinaig mo pang nanalo sa loto kahit di naman tayo tumataya. Dahil dyan sa tili mo, lakas-lakas ano bang nangyari? Agad namang pinakita ng Gina ang kanyang cellphone kung saan naroon si Kyle sa isang video ng vlogger na minsan ang nagpunta sa restaurant na pagmamay-ari nito. Sikat na vlogger pala tong naging customer mo anak ko. Ang dami nang nakapanood ng video. At ang sabi pa ng ilan, pupuntahan daw nilang restaurant mo.
Talaga po, ma? Oo, hindi mo ba alam na sikat pala to? Hindi po. Wala po talaga akong alam habang tinatanong niya ako eh. Alam mo anak, mabuti yan dahil magiging daan to para sa paglago ng restaurant mo. Wika ng kanyang ama. Napangiti naman si Kyle dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Ang sumikat ang kanyang restaurant at makapagpatayo siya ng branch para na rin sa mas marami siyang maipasok na tao na alam niyang nangangailangan talaga ng trabaho. Nagpatuloy ang magandang takbo ng negosyo ng binata kaya naman makalipas ang ilang taon ay marami na siyang naipundar at talagang masasabi niyang ibang-iba na ang estado ng buhay niya ngayon kumpara sa dati. Patas din siya sa kanyang mga nasasakupan dahil binibigay talaga niya sa mga ito ang sahod na makatarungan kaya hindi na rin isang malaking katanungan na mahal siya ng mga taong nasasakupan niya. Ngunit kung dati ay maraming humahadlang at pumipigil sa kagustuhan ng maging chef, ngayon ay tila nabaliktad ang pangyayari dahil simula nang sumikat ang kanyang restaurant at maging mayaman siya'y kaliwat kanan na ang support ng kanyang natatanggap. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob ang binata sa lahat ng mga taong sinasabing walang mararating ang pagiging chef niya. Bagkus ay masaya pa siya dahil nakikita niya na proud ang mga ito sa tagumpay na natatamasa niya. Dahil nga sa tagumpay niya ay nagpatayo na rin siya ng mga branch ng kanyang restaurant sa iba't ibang bayan at may dalawa rin ito sa probinsya. Hindi man siya madalas makabisita sa mga branch dahil maliban sa tiwalang-tiwala siya sa kanyang empleyado, ay lagi siyang ina-update ng mga ito sa mga nangyayari sa araw-araw. Masyado rin siyang abala sa main restaurant lalo na't kahit may mga hinar naman siyang tagaluto ay nagtatrabaho pa rin siya sa restaurant na pag-aari niya. Anak, hindi mo naman kailangan magtrabaho dun eh. Mag-relax ka na lang dahil may mga tauhan ka namang handang magserbisyo sa'yo at sa restaurants mo. Sohisyon ng kanyang ina habang sabay-sabay silang nag-aalmusal. Ma, hindi naman po pwede yun eh. Eto na po ang trabaho ko. Tsaka wala naman po akong gagawin dito sa bahay kung sakaling hindi ako pupunta sa restaurant eh. Pero anak, wala ka na halos oras para sa sarili mo. Ngayon, nasa main ka para magluto. Sa susunod na araw, nasa branch ka para bumisita. Ilang branches ba ang meron ka? Hindi lang naman dalawa. Baka sobrang abala mo hindi ka na magkaroon ng oras para sa pagkakaroon ng nobya ha? Dahil nga sa sinabi ng ina ay doon na natawa si Kyle. Ma, anong nobya? Nobya? Babaeng karelasyon? Tinatanong pa ba yun anak? Wala ka pa bang planong magkaroon ng nobya? Ma, saka na po yan. Kapag handa na po ako at ang bulsa ko. Aba, hindi pa ba handa ang bulsa mo anak? Handang-handa na nga eh. Ang ibig sabihin ng anak natin, hindi pa ang handa ang bulsa niya para magkaroon ng pamilya. Pagsabad naman ng kanyang ama. Pamilya agad? Nobya pa lang naman yan eh. Ang ibig sabihin kasi ng anak mo Han, kapag nagkaroon na siya ng nobya, kasalan na agad. Ganun kasi kami. Alam mo naman tong anak mo manang-mana sa akin, kaya pati ang pagiging seryoso sa babae ay nakuha din. Hay nako, ewan ko sa inyong mag-ama. Basta anak ha, wag puro trabaho. Pagalawin mo rin ang baso minsan. Natatawa na napatango na lamang si Kyle dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ang totoo ay wala pa naman talaga sa isip niyang pagkakaroon ng nobya dahil pinagtutuunan niya muna ng pansin ang kanyang mga negosyo. Hindi naman siya nabigo lalo na ng pinagkakatiwalaan niyang mga empleyado kaya minsan ay hindi niya na tinitingnan ng records ng kanyang mga branches dahil panatag na siya na ginagawa ng mga ito ang lahat. Kapag may problema din naman kasi, tumatawag ito sa kanya at wala pa naman siyang natatanggap na tawag na may problema nga. Ngunit isang araw dahil may bakanteng oras siya ay napagpasyahan niyang tingnan ng records ng kanyang mga branches. Napapangiti naman siya dahil malakas talaga ang kanyang mga restaurant.
Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting napapalitan ng pagkunot ng noo dahil may isang branch siya na pansin niyang hindi talaga umaangat kahit alam naman niyang madami silang potensyal na customer dito. Tiningnan niya rin ang branch niya sa probinsya at nagulat siya nang makitang mas malakas pa ang probinsya kaysa sa isang pwesto nila. Bakit ganun? Tanong niya sa sarili. Tiningnan niya rin ang rating nito sa internet at gaano na lang ang pagkagulat nang makitang sobrang baba niyon kaya doon na siya nakaramdam ng pagkabahala. Plano niya pa sanang tawagan ng manager dahil lagi nitong sinasabi sa kanya na walang problema sa restaurant pero hindi niya na ginawa. Baka kasi magsinungaling lamang ito sa kanya. Kaya naman sa huli ay napagpasyahan niyang umalis at naisip na siya na mismong aalam kung anong problema sa isa niyang restaurant na pag-aari. Pa, huwag mo na lang pong sasabihin ng manager na pupunta ako doon ah. Total, hindi naman nila ako kilala nun dahil ikaw ang kilala nila at nakakaharap. Mas mainam nang malaman ko kung ano nga ba ang problema doon para mabigyan ko ng solusyon. Bilin ni Kyle sa ama. Sige anak, gusto mo bang samahan na kita? Huwag na pa at baka makatunog sila na ako ang may-ari. Babalik din po ako agad kapag nalaman ko na kung ano po bang mainam gawin. Pinal niyang wika. Nang araw ngang iyon ay umalis na siya at pinuntahan ng isa sa kanyang branch na restaurant na hatak-hatak pababa ang rating. Pagdating niya doon ay nakita niyang may mga customer naman pero madalang lang. Maraming bakanteng upuan at ang ibang mga empleyado ay nakaupo lang. Magandang araw. Bati niya nang may lumapit sa kanyang empleyado. Anong sadya mo rito? Ako si Kyle. Mag-a-apply sana ako bilang bagong chef. May dala kang mga papel? Opo. Sige, pumasok ka na sa opisinang yon. Nandun ang manager. Tumango na lamang si Kyle at dali-dali na ring pumasok. Ngunit sa pagpasok niya ay ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mata nang makitang natutulog ito. Nakaramdam siya ng inis lalo na't minsan ay hindi niya nagawang matulog kapag oras ng trabaho. Kitang-kita rin ang tambak-tambak na mga papel sa mesa na para bang hindi pa nagagalaw kahit isang beses. Sir, sunod-sunod niyang pagtawag dito pero hindi man lang ito nagising kaya kinatok niya ng mas malakas ang pinto. Diyos mio, sino ka ba ha? Inis pang wika nito. Pasensya na po sir, kanina pa po kasi ako katok ng katok eh. Agad namang tumayo ang lalaki at pinagpag ang suot. Anong sadya mo dito? Eto po. Sabay bigay sa kanyang papeles na ginamit niya nung wala pa siyang sariling restaurant at nagtatrabaho pa lang siya sa iba. Mag-a-apply po sana ako bilang chef kung may bakante po kayo dito. Ngunit imbes na pagtuunan nito ng pansin ng ibinigay niyang papel ay tumingin lang ito sa kanyang relo. Mahuli na pala ako sa lakad ko. Sige, pasok ka na. Magsimula ka na ngayon o kahit kailan mo gusto, alis na ako. Mas lalong nangunot ang noo ni Kyle dahil parang tinatamad pa itong tingnan ng papel na ipinasa niya. Wala din itong ibang sinabi na instruction basta't pasok siya agad at dali-daling umalis. Sinundan ni Kyle ang manager hanggang sa labas ng opisina nito at doon na siya napanganga dahil wala man lang itong pakialam sa mga empleyado na natutulog at nakaupo lang. Sa pagpasok ni Kyle bilang bagong chef sa kanyang restaurant ay doon niya naranasan ang hindi kaaya-ayang pakikitungo sa kanya ng iba niyang mga kasamahan. Hoy, itapon mo nga tong basura sa labas pagkatapos mo dyan ha. Utos sa kanya ng isa niyang kasamahan. Teka, bakit ako pa? Marami pa akong lulutuin eh. Nagrereklamo ka ba? Ikaw ang baguhan dito kaya ikaw ang gumawa niyan. Tsaka mamaya mo nalutuin ang mga susunod na order. Ano? Pero mahirap lutuin to, mas lalong matatagalan. Makakapaghintay naman sila eh. Wala silang magagawa kung tatagalan mo ang pagluluto mo. Pero hindi kaya malugi ang restaurant? Dahil kapag tinagalan natin ang pagseserbisyo, baka layasan tayo ng customer.
at masayang nilutong pagkain. Hindi masasayang dahil marami naman tayong kakainin eh. Tsaka wala tayong trabaho dito. Buo pa rin ang sahod natin. Talaga? Pumayag ang may-ari? Hindi naman kasi nagpupunta ang may-ari dito eh. Eh ang manager, pumapayag lang ba siya na ganitong pamamalakad? Wala namang pakailam si sir dahil nga sabi nga niya buo pa rin ang sahod namin. Kaya sige na, tapon mo na tong basura sa labas. Saka mo na asikasuhin yung susunod na order. Walang nagawa si Kyle kundi sundin ang utos nito. Paglabas niya, kitang-kita niyang gutom na mukha ng mga customers. May mga bagong dating din na wala talagang lumalapit kahit panay ng pagtawag nito ng waiter. Kaya sa huli ay umaalis na lang ang mga ito. Ano ba yan? Gusto niyo bang kumita o hindi? Ang bagal-bagal ng serbisyo niyo dito. Iilan na nga lang kaming tao dito, hindi niyo pa maserbisyo ng maayos. Inis na salubong ng isang babae nang makita si Kyle na palabas ng restaurant para magtapon ng basura. Ma'am, pasensya na po talaga. Puro na lang kayo ganyan. Magsara na lang kayo kung ayaw nyo magkaroon ng customers tong restaurant nyo. Hindi nyo kami inaasikaso. Minsan kahit naririnig nyo naman ang pagtawag namin para makapag-order na kami, ay tinitingnan nyo lang kami at para bang nagdadalawang isip na lumapit. Pinaghihintay nyo pa kami ng ilang minuto bago kayo lumapit. Pati ng mga orders namin hindi nyo agad binibigay. Kung dito kami kakain sa restaurant na to, aabutin kami ng kalam ng tiyan. Kasi kapag nagpunta kami ng alas 10, ang order namin mailalapag sa mesa ng alauna. Makatarungan ba yun? Nang marinig ni Kyle ay iyon doon na siya nakaramdam ng inis. Hindi siya naghirap ng ilang taon para lang magkaganito ang negosyo niya. Bakit hindi niyo po ito subukang ipaalam sa manager na to, ma'am? Hindi ko po kasi alam ang nangyari dito dahil baguhan lang po ako. Isa pa yung manager niyo dito. Dumadagdag lang yan sa problema ko. Ilang beses na kami nag-request na kakausapin namin siya pero hindi kami nilalabas. Sana nga magsara na kayo dahil wala nang kakain dito. Pasikretong naikuyom ni Kyle ang kanyang kamao dahil sa mga nalaman. Ngunit hindi na muna siya nagpakilala sa mga ito dahil gusto niyang obserbahan pa ang mga ito. Sinubukan na rin niyang kausapin ng manager para ipaalam ang sinabi ng isa nilang customer kanina pero parang wala lang itong narinig. Nagpatuloy ang pagpapanggap ni Kyle at kasabay noon ay ang patuloy rin na pang-aalipin ng mga kasamahan niya doon. Pinagtatawanan siya at ginagawang utusan. Kapag naman nagsasabi siya mula sa mga manager, ay baliwala lamang dito ang lahat ng sumbong niya. At isa din sa mga nahahalata niya dito ay ang pagiging tamad nito. Doon na napuno ang binata at hindi na nakatiis dahil hindi talaga maganda ang pamamalakad nito sa restaurant na pinaghirapan niya ng ilang taon. Kaya naman nang muli siyang makapasok sa opisina ng manager ay taas noon niyang tinanggal ang kanyang uniforme sa hirap mismo nito. Ano yan? Magsusumbong ka na naman ba o titigil sa trabaho? Kung magsusumbong ka, wag mo nang ituloy dahil naririndi lang ako eh. Masyado kang pabida. Kung titigil ka naman sa trabaho, pwede pang sa susunod na araw na. Maghahanap na muna ako ng kapalit mo. Sa inis nga ni Kyle ay tinitigan niya ng malalim ang manager. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Para kang mangangain ng tao ah. Hoy, umayos ka ha. Ikaw ang umayos. Sa wakas ay nasabi na ni Kyle. Sa pagkagulat ng manager ay agarang itong napatayo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang umayos. Ating dalawa, ikaw ang empleyado ko. At ikaw ang pinapasahuran ko. Sabi mo? Ang sabi ko, sa ating dalawa, ikaw ang empleyado ko lang. At ako ang nagpapasahod sa'yo. Dahil ako lang naman ang anak ni Ricardo Sebastian. At ako ang may-ari ng restaurant na to kung saan ka nagtatrabaho. O mas tamang sabihin na kung saan ka natutulog at nagpapahinga. Dahil sa pag-obserba ko, hindi mo naman talaga ginagawa ang trabaho mo. Bilang isang manager dahil tamad ka. Pati mga tauhang nakuha mo ay ganun din. At hindi ko hayaang mawala at bumagsak ang restaurant na pinaghirapan ko dahil lang sayo at sa mga tauhan mo dito.
Kaya ngayon pa lang, tawagin mo ng mga tauang nakuha mo at magpapakilala ko ng sabay-sabay sa kanilang lahat. Hindi nakapagsalita ang manager dahil sa gulat at hiya. Natuon ito sa kanyang kinatatayuan. Ayaw naman sana ni Kyle na humantong siya sa ganito dahil simula po man ay hindi na talaga siya nagtatanggal ng mga empleyado. Bagkus ay buwan-buwan niya pang binibigyan ng bonus ang mga ito lalo na kapag nakikitaan niya ng kasipagan ang mga ito. Pero dahil hindi niya nagustuhan ang nangyari dito ay wala siyang magagawa kundi tanggalin ang mga ito. Wala siyang ititira dahil wala namang dapat itira dahil lahat ng empleyado sa restaurant na iyon ay pare-pareho lang. Pagpasok ng lahat ng mga empleyado ay nakakunot ang noo ng mga ito habang nakatingin kay Kyle. Hindi na rin nag-aksaya pa ng oras ang binata at agad niya nang ipinakilala ang kanyang sarili sa mga ito dahilan para magulat ang lahat. May tiwala ko sa mga empleyado ko dahil alam ko naman na trabaho ang hanap yung lahat. Pero mali pala na binigay ko ang buo kong pagtitiwala dahil nagagawa niyo na akong iputan sa ulo. Sa katunayan nga, dahil sa sobra kong pagtitiwala hindi na ako bumibisita. At madalang lang din tingnan ng records linggo-linggo ng restaurants ko. Kung hindi pa ako nagkaroon ng bakanteng oras at hindi ko pa natingnan ng ratings ay hindi ko pa malalaman na kaya pala bagsak na bagsak to ay dahil sa inyo mismo. Ang lahat ay nakayuko lang habang nagsisermon si Kyle. Walang isang umimik hanggang sa natapos siya sa pagsasalita. Sir, patawarin mo po kami. Bigyan niyo po kami ng isa pa pong pagkakataon para maitama po ang pagkakamali namin. Wika pa ng isang empleyado na agad namang sinagunduhan ng ilan. Baawa na po kayo sa amin, sir. Kailangan po talaga namin ng trabahong to. Alam ko dahil hindi naman kayo papasok dito kung hindi nyo kailangan ng pera at trabaho, di ba? Pero paano nyo nagagawang maging tamad gayong walang palya ang sahod nyo? May dagdag pa buwan-buwan. Hindi na po mauulit, sir. Maawa na po kayo sa amin. Ngunit kahit gaano pa nakakaawang mga mukha ng mga taong nasa harapan ni Kyle, ay buo na rin ang pasya niyang tanggalin ng mga ito. Pasensya na, pero buo na ang pasya ko. Kayong lahat ay tatanggalin ko sa restaurant na to. Ayoko sanang umabot sa ganito dahil naaawa ko sa inyo, pero hindi pala tamang maawa lang ko sa inyo ng maawa. Pero hindi kayo naawa sa may-ari na pinapalugi nyo. Mahirap nang ibalik ang tiwalang nawala. At ayoko nang magkaroon ng tauhang katulad nyo. Masakit. Pero kailangan ko maging prangka. Pasensya na at makakaalis na kayo. Pinal na wika ni Kyle. Sabay-sabay namang nagsialisan ng lahat na mababakas ang lungkot sa mga muka. Dahil nga sa nangyari ay napilitan siyang isara muna ang restaurant ng isang linggo. At siya na mismong naghanap ng mga tao na talagang mapagkakatiwalaan niya. Naging mas maingat na rin siya sa mga taong makakasalamuhan niya at hindi niya na binibigay ang buong kumpiyansa niya sa mga ito. Linggo-linggo na rin niyang binibisita ang mga restaurants na pag-aari niya para mag-monitor dahil sa takot na baka maulit pa muli ang nangyari noon. Pa, kapag may oras po kayo na lang po ang bumisita sa mga branches ha. Susunod na lang po ako doon. Bili niya naman sa ama na agad din naman itong tinanguan. Nagsilbing aral din para kay Kyle ang nangyari kaya ngayon ay nagpapasalamat siyang hindi na naulit pang nangyari noon. Dahil lang sa pagtitiwala niya ng labis. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Tiwalang Nawala.